Magandang araw mga ka-anxiety. Pasensya na kayo dahil ngayon lang ulit tayo nakagawa ng bagong video. Dahil sumakit kasi yung ngipin ko at saka namaga. Pero ngayon okay na dahil uminom naman na ako ng gamot. Siya nga pala, maraming salamat po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, sa mga nagla-like at sa mga patuloy na nagsusubscribe. Ngayon, ang ibabahagi ko sa inyo tungkol ito sa yung sinasabi nila na yung mga tanong na bakit daw hindi dapat gamutin ang anxiety disorder o bakit hindi ginagamot ang anxiety disorder. Ngayon, kung hindi daw ginagamot ang anxiety disorder, paano daw maka-recover dito o paano kumawala sa ganitong sitwasyon? Ngayon, bago natin yan sagutin yung tanong na yan, kailangan nyo munang maliwanagan kung bakit nangyayari sa inyo yan. Tayo kasi na nakakaranas ng anxiety disorder, ayaw na nating maghirap. Pero kung iisipin yung mabuti, naghihirap naman na tayo simula noon pa. Ibig kong sabihin, nakakaranas naman na tayo ng paghihirap noon pa pero hindi tayo nagrereklamo. Ngayon kasi bakit sa tuwing maliit lang na bagay, parang napakalaking problema na. Ito kasi yan, ganito kasi yan. Yung sagot kasi dahil dinadagdagan kasi natin yung problema. At bukod sa dinadagdagan, pinagpapatuloy pa natin yung problema. Yung ibig sabihin na dinadagdagan yung problema, ito yung gawa tayo ng gawa ng mga maling solusyon sa pinagdadaanan natin tungkol sa anxiety disorder. Tapos hindi na solusyonan yung problema na yun. Kaya yung dumadagdag doon ay yung frustration natin. Ngayon naman, ito yung pinagpapatuloy naman natin yung problema. Ito yung isip tayo ng isip, yung mag-alala ng mag-alala, tapos yung iniimbestigahan kung ano yung nangyayari sa atin o yung nagsisiyasat tayo, yung mga pinagdadaanan natin. Ngayon, kung hindi tayo makakuha ng mga impormasyon doon sa pagsisiyasat natin, sa pagtatanong o yung pag-iimbestiga, lalo lang tayong lalo lang lumalala yung pinagdadaanan natin sa anxiety disorder natin. Kaya ito yung ituturo ko sa inyo kung paano i-overcome itong anxiety disorder nang hindi ito ginagamot o wala kang gagawin. Pero bago yan, ipapaliwanag muna natin. Ang anxiety disorder, kaya hindi ito dapat gamutin, ay dahil ito ay isang damdamin. Magkaiba ang damdamin sa pakiramdam, pero iisa pa rin sila. Ito ang paliwanag. Ang damdamin ay emosyonal, ang pakiramdam ay pisikal. Kapag sinabing damdamin, ibig sabihin emosyonal, at ang emosyonal ay mental, at ang mental ay konektado sa brain, at ang brain ay pisikal. Yung brain kasi yan yung central. Ang damdamin ay hindi nakikita sa x-ray, CT scan at laboratory test, pero nakikita ito sa kilos at pag-uugali. Yung sinasabi ko dito, ito yung mga normal lahat ng mga check-up nyo, pero ang dami yung nararamdaman na mga sintomas. Ito ang dahilan dyan. Yung nararamdaman natin na takot, yun ang dahilan kung bakit yung katawan natin ay nagbabago at nakakaramdam tayo ng mga sintomas kapag natatakot talaga tayo. Kaya ito ay hindi kailangan ng pagpapahalaga. Kaya wala dapat tayong paggamot na ginagawa dito. Kailangan lang natin dito na maging walang kwenta ito sa atin. Ito na yung paliwanag dyan kung bakit hindi ginagamot o hindi kailangan gamutin ang anxiety disorder. Pero bago ang lahat, disclaimer lang po. Ito pong sinasabi ko dito ay hindi po ito gawa-gawa. Hindi ko po ito gawa-gawa at lalong-lalo na hindi ko po ito inimbento. Kundi ito ay galing mismo sa mga eksperto. At ako mismo ang magpapatunay na ito ay totoo. Kasi ganito yan. Kapag kayo ay nakakaranas ng health anxiety at panic disorder agoraphobia, pareho lang ang dalawang ito. Pero ang pinagkaibahan lang nito ay ganito. Yung health anxiety kasi ay natatakot ka dito na baka meron ka ng malalang sakit. Samantala naman yung agoraphobia ay natatakot ka dito na baka ma-aksidente ka sa labas o madisgrasya ka. Yan dalawang yan ay pareho lang yan dahil yan ay katang-isip lang na ginagawa ng anxiety disorder mo kaya kayo natatakot. Ngayon, paano ito i-overcome na hindi kailangan ng gamot o ng paggamot? Kasi ganito yan. Ang health anxiety, kailangan kapag nararanasan mo ito, kailangan wala kang gagawin. Samantala, ang panic disorder, kapag naranasan mo ito, kailangan meron kang gawin.
Ang health anxiety kasi, ito yung sinasabi na hindi mo dapat gawin, wala kang dapat gawin dito. Ito yung hindi mo dapat ginagawa, ang mag-scan ng katawan mo at mag-BP at higit sa lahat, magbasa ng mga sintomas sa Google. Samantalang ang panic disorder naman, kapag ikaw ay nasa labas tapos nakaramdam ka ng balisa, ay kailangan mo lang ipagpatuloy yung ginagawa mo sa labas. Ang health anxiety, ang takbuhan mo dito ay yung emergency o yung ER. Samantala naman yung agoraphobia naman, ang takbuhan mo dito ay yung loob ng bahay mo o yung uuwi ka ng bahay nyo. Dahil yung health anxiety kasi, ang sinasabi ng utak mo sa'yo ay walang ibang magliligtas sa'yo kundi yung emergency. Samantalang yung agoraphobia naman, sinasabi rin sa'yo ng utak mo walang ibang lugar na ligtas kundi yung loob ng bahay mo. Kaya sinasabi na hindi kailangan ng paggamot ay dahil lang ito sa maling paniniwala na pinaniniwalaan mo na ikaw ay may malalang sakit at baka madisgrasya ka sa labas. At kapag ito ay pinagpapatuloy mo, ito ang dahilan kung bakit dumadami ang sintomas mo at tumitindi ang pag-aalala mo. Ang anxiety disorder ay isang patibong yan na ikaw ang gumawa at ikaw lang din ang nahuhulog dyan. Tapos dahil wala kang alam, ay patuloy kang nahuhulog sa patibong na yan. Pero sabihin na natin na marami ka ng alam, pero bakit patuloy ka pa rin na nahuhulog sa patibong na yan? Ang sagot lang ay patuloy ka pa rin gumagawa ng patibong. Alam nyo mga ka-anxiety, ito yung isa sa pinaka-importante sa recovery process mo. Habang ginagawa mo yung recovery mo ay yung kumilos. O sabihin na natin na sige, sabi mo hindi ka na naniniwala sa takot mo, hindi ka na natatakot o hindi ka na nag-aalala, pero hindi ka pa rin kumikilos. Hindi ka kumikilos kasi tamad na tamad ka nga o nanghihina ka o kaya ay parang wala kang gana. Yun, hindi kasi porkit hindi ka na naniniwala sa takot mo ay naka-recover ka na. Mali yun. Ang recovery kasi is yung kumikilos ka. Nagagawa mo yung gusto mo, na yung napupuntahan mo yung gusto mong puntahan, hindi ka na natatakot sa isang lugar. Kagaya nito sa akin, hindi ako natatakot ngayon. Pero yung sinasabi nyo kasi na hindi na ako natatakot, hindi na ako nag-aalala, hindi mo naman kasi masasabi yun na hindi ka na nga natatakot o hindi ka na nag-aalala, kasi malalaman mo lang yan na hindi ka na natatakot kung nagagawa mong puntahan yung mga gusto mong puntahan o kumikilos ka o nakakakilos ka. Kasi kapag hindi ka kasi kikilos, ibig sabihin kasi naniniwala ka pa rin dyan sa anxiety mo na ginagawa ka niyang tamad o kaya ginagawa kang inutil. Ganun naman kasi yung anxiety. Ngayon, yung sinasabi ko na kumilos, baka may magsabi dyan na sana ganun lang kadali yung sinasabi ko na pagkilos. Hindi ko naman sinasabi na biglain nyo. Ang sinasabi ko dito is gumawa kayo ng paraan na makakilos kayo, gawin nyo yung pinakamadali. Ano yung pinakamadali? Yung pinakamadali is yung maglakad-lakad. Turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. And underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're silent for the wind is cold. You must return to the wild. You're silent for the wind is cold. You must return to the wild, 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 wild.
follow me down, there's no one around. Lay back and take your socks and shoes right off. That natural light is so damn polite, can make you feel just like you were young again.